Simulan na po natin ang weekend ng pagiging happy and healthy, syempre with Pinoy MD. At syempre isang oras na naman po tayong magkakahuntahan at mag-uusap tungkol pa rin sa ating kalusugan kasama ang mga doktor ng bayan. Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya po ay makakasama natin ang ating internist and wellness doctor na si Doc Oy Balburias para syempre sagutin po ang inyong mga... Ngayong umaga sa Pinoy MD, pinakabagong pasyalan sa Cuenca, Batangas kung saan one with nature na, filled with adventure pa. Perfect para sa summer getaway ng pamilya at barkada. Minsan ka na rin bang pinatakte ng surot? Ano ang solusyon sa surot attack sa ating mga tahanan at papaano ito maiiwasan? Binurbura na sikat sa Pangasinan, epektibo nga bang lunas sa sakit sa ulcer? Ano ang sakit na ito at papaano ito maiiwasan? Ano ang epekto ng pag-a-apply ng iba't ibang trending na produkto nang hindi kumukonsulta sa eksperto? Mga kapuso, summer na naman! Kulayan na ang summer outing kasama ang pamilya at barkada. Kayo, saan na ba ang summer getaway ninyo? Sa mga hindi pa nakakapag-decide dyan, may na-discover kaming mga bagong pasyalan kung saan one with nature na, filled with adventure pa. Talaga namang relaxing and exciting, rolled into one. Sa IG-worthy posts sa mga ito, mapapatanong ka na lang, saan summer destination kaya ito? Ang ganda naman ng garden na ito. Nakaka-relax. Saan kaya to? Wow! Amazing! Ay! Diyan ko gusto magbakasyon ngayon. Good morning, class! Good morning, Ma'am Mercado! Okay, check attendance po muna tayo. Abby. Present po. Nico. Present po. Boyet. Anak, hindi ka na naman nakapasok. Ma, ang sakit po ng ngipin ko. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral, cavities ang nangungunang dahilan ng pag-a-absent ng mga bata sa school? Lingid po sa kaalaman ng karamihan, ito ay isang silent health crisis na umaapekto sa 83% ng mga bata sa edad na 5 hanggang 12 taong gulang. Bakit nga ba nangyayari ito? Ang cavities o pagkabulok ng ngipin ay karaniwang nangyayari sa mga bata. Pag naiwan ang pagkain sa ngipin, lalo na ang matatamis tulad ng candies at chocolates, kinakain ito ng bakterya. Nagiging acid ito na nakakasira ng ngipin kaya nagkaka-cavities. Upang maiwasan ito, importante na maghinay-hinay sa pagkain ng matatamis at syempre, napakahalaga na magsipilyo araw-araw. Mga mami, maging mapanuri sa toothpaste na ipapagamit sa inyong mga chikiting. Ang Colgate Maximum Cavity Protection ay may Calcium Plus Tibay formula para patibayin ang ngipin laban sa cavities. Pagdating sa pagsisipilyo, nire-recommend gawin natin ito with gentle and circular strokes sa loob ng 2 minuto. Mahalaga na huwag ito kalimutan at gawin ito at least 2 beses sa isang araw. Ugaliing bumisita at magpa-check up sa dentista para maalagaan ng mabuti ang ating ngipin at maiwasan ang cavities. Ang susunod na magre-report ngayong umaga, Boyet. Present! Mukhang kakanin sa unang tingin. Pero ang tawag daw rito, pinurong kanin. Masarap po na matamis po. Sakto lang yung asim niya tapos tamis. Palagi akong kumakain dyan. Binorburan kung tawagin nila ito sa Pangasinan.
Pero hindi lang daw ito basta panglaman ng tiyan dahil ginagamit din daw ito ng ilan bilang panglunas sa ulcer. Gamot pa ito sa ulcer. Pag hindi ka pa kumain, gamot ito. Panggamot pag umaasim yung sikmura mo. Yun yung lagi namin kinakain kapag umaga. Anong say rito ng ating mga eksperto? Abangan mamaya! Matinding sakit ng tiyan ang minsay iniinda ni Patrick. Nung nagkaroon ako ng ulcer, sobrang sakit po. Parang rate 9 to 10. Yung pain talagang grabe. Sa tindi ng sakit ng tiyan, agad daw siyang sumugod sa ospital. Dito, napag-alamang mayroon siyang ulcer. Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Paulo De Mapelis, ang gastric ulcer ay sugat sa ating sikmura. Pinaka-common sa ating bansa ay yung Helicobacter pylori o isang bakteryang nakukuha sa pagkain tubig at tumitira sa ating tiyan. Ang iba pang maaaring cause ito ay of course stress, mga gamot na pampalabnaw ng dugot, maaari din naman ang mga critical na sakit. Then niresetahan ako ng gamot at nung pagka-uwi ko nga sa bahay, sabi ng mga matatanda at yung mama ko, kumain daw ako ng binorburan para daw matanggal. Paniniwala raw ng matatanda sa kanilang lugar, nakakagaling ng ulcer ang binurburan. Nung sinubukan ko po siya 1 week, unti-unti ngang nawawala yung aking ulcer. Talagang tinanggal niya po talaga yung hapde sa aking sitmura. As in nawala po talaga, malaking tulong yun para sa akin. Ang binurburan ay ang burong kanin o fermented rice na hinahaluan ng apog o burbura. Yung binurburan po, yun po yung kanin na medyo matapang na parang may konting alak talaga siya na malalasahan. Pero kapag kinain mo talaga, sobrang sarap. Ayon kay Doc, posibleng may epekto raw ang burburan sa sinumang may ulcer. Ang burbura o yung apog ay isang uri ng fermented food. Sa mga pag-aaral, ito po ay maaaring magpahina sa tinatawag naming Helicobacter pylori o ang isa sa pinaka-common na cause ng ulcer sa ating bansa. Ang burbura o apog na inilagay sa kanin daw kasi ay nagtataglay ng probiotics. Ito ang live microorganisms na itinuturing na good bacteria para mabalanse ang kemikal sa ating tiyan. Gamit ang mga probiotics, gamit ang burbura, maaaring humina ang mga bakterya na ito. Ayon sa mga eksperto, dahil sa fermentation process nito, nabe-breakdown nito yung complex carbohydrates, kaya mas madali ring ma-absorb ng katawan natin ang nutrients mula rito. Kaya naman para ibahagi ang nakagisnan sa Pangasinan, ituturo sa atin ni Patrick kung paano gawin ang binurburan. Ito na yung ating pinalamig na kanin at yung burburan naman na dinurog natin. Ihahalo lang sa kanin ang ginayat na pinong burbura. Yung paghalo natin ay kailangan dapat kumapit yung burburan sa ating kanin para maging balanse yung lasa kapag naluto na to. Tsaka ito ilalagay sa malinis na lalagyan para iimbak ng 3 hanggang 4 na araw. Kakailanganin natin ito para sa mabangong haroma ng ilalabas ng dahon ng saging. After 3 days na paghihintay, malalaman natin na may katas na to kapag meron na siyang nagtutubig-tubig na sa gilid. Lasang-lasa yung pagkaway nito. Make sure lang na huwag mo talaga sosobrahan yung burburan para hindi matapang yung lasa ng ating binurburan. Kapag nasobrahan mo ang binurburan, may chance na malasing ka. Masarap mang kainin, hinay-hinay lang daw, sabi ni Doc. Most of the time, ito ay nakakapagpalakas ng ating gut, ang mga probiotics. Ngunit kung ikaw ay may ibang sakit, lalo na kung mahina ang inyong resistensya, ay maaari itong makasama sa inyo. Pwede kang magkaroon ng mga pagtatae or bloating. May ginhawa mang dulot ang binurburan sa sinumang may ulcer, ang binurburan ay hindi raw gamot, kundi pansamantalang lunas lamang sa ulcer. Ang pagkain ng binurburan ay hindi naman masama at ito ay minsan nakakapagpagaan ng ating mga nararamdaman sa sikmura. Ngunit hindi ito napipigilan ang mga komplikasyon ng ulcer. Kaya mabuti pa rin ay magpakonsulta sa ating doktor.
Binurbura na burbura sa sakit na dala ng ulcer? Pwede. Pero ang importante, bago sumubok ng anumang lunas, magpakonsulta muna sa mga eksperto dahil mas mainam pa rin ang nakasisiguro. Samantala, narito muna ang ating internist and certified health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin na po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Eto na po ang unang tanong. Konektado raw ba, Doc, ang pagkakaroon ng pigsa sa kanyang kaliwang kilikili sa pananakit ng gitnang parte ng kanyang dibdib? Kapag kumikirot daw kasi ang kanyang pigsa, abay sumasabay din daw yung pagsakit ng kanyang dibdib. Ang tanong po na yan mula kay Zedric. Cedric, medyo mahirap masabi ng kabuuan kung talagang konektado yung dalawa. Pwede din kasi na hindi, na may ibang dahilan kung bakit sumasakit ang dibdib mo, no? So lalo na't hindi natin alam kung ano talaga yung profile mo or risk mo, no? Para magkaroon kung sakaling ito bang pananakit ng dibdib mo ay konektado ba yan sa puso, no? Pero kung ang pigsa ay namamaga, no? Kadalasan pwede rin magdulot nga yan talaga ng referred pain, ano? So pero lalo na kung meron ng involvement ng ating mga kulani, no? So although medyo malayo ang sa kilikili at saka sa dibdib, no? So hindi natin masasagot ng tama yan. Ang mainam niyan ay ikaw ay kumonsulta at saka lalo na kung matagal na ang iyong pigsa, abay dapat inaalam din natin kung bakit hindi siya gumagaling, no? So kasi dapat yan, kung sakaling wala ng infection at na-treat na ang infection, dapat ito'y gumaling na at hindi mawala na ang pamamaga. Kung mawala ng pamamaga at mawala na rin ang pananakit ng dibdib mo, yun sigurado, likely baka konektado, no? Pero dapat kumonsulta ka sa doktor, lalo na kung ang pananakit ng dibdib mo ay magpe-persist kung kahit na gumaling na ang iyong pigsa. Small but terrible dahil sa liit nito, terrible raw ang perwisyo nitong dala. Maglalabasan lahat yan pag nakuha mo yung pinakalonggano. Sa maliit nga nitong kagat, tiyak apektado ang iyong balat. Ayun po yung kinakatakot baka kasi pag kinagat ng surot, ma-infection, ganun po. Ano nga ba ang solusyon na lulusot kung ang problema ay surot? Hindi na nga raw sikat ng araw ang gumigising kay Jocelyn, kundi kagat ng surot. May kumakagat na lang po sa bigla. Tapos syempre po, hanapin niyo po kung ano yun. Kaya naano ko, wala naman lamok. Ano kaya yun? Baka surot. Nitong nakaraang buwan daw kasi, pinutakte ng surot ang kama ni na Jocelyn. Kaya naman pagkagising niya, madalas may pantal siya sa tiyan, binte at braso. Basta mga 3 days ay magpepeklat din po siya. Kasi naranasan ko rin yun sa anak ko eh. May peklat siya na ano. Ako ito fresh po. Ang daming surot talaga, sagabal talaga po sila sa pagtulog mo. Ayon sa aesthetic dermatologist na si Dr. Janina Escalderon, nagdudulot ng irritation sa balat ang labis na pagkamot kung makagat ng surot. Overall, wala po siyang effect sa atin except for the skin. Kapag nagkaroon tayo ng surot, meron po tayong mga reddish mark po sa ating katawan. Itong reddish mark na to, kapag kinakamot po natin, lalo po siya nag-i-inflame and lalo pong kumakalat ang mga itlog ng surot na ito sa ibang parte ng katawan po natin. Basta raw kasi makagat ng kahit na anong insekto ay maaaring maging bukas sa infection ang sugat kung hindi maagapan. Ang kagat ng surot, posible raw tumagal ng 3 hanggang 6 na araw. We can put antibiotic ointment sa ating skin. Or number 2 po, the patient can take anti-allergy medications po. Ayon sa pest control expert, ang surot o bed bugs ay makakasurvive raw ng ilang buwan na walang pagkain, ha? Pero kung maghahanap na ito ng pagkain, na-attract sila sa mga amoy gaya po ng carbon dioxide at balat ng tao. Kaya naman, bago pa mag-almusal, paglilinis ng higaan kaagad ang inaatupag niya. Tapos ito, ibababad ko lang po sa bleach po, tapos sumpom ko. Lalagyan ko rin po siya ng mga bleach para tapos papaarawan ko po. Yun, konting pagpag lang. Sa gabi, tis-tis lang sa para pag umaga, ako po asikasuhin. Pag gabi, lalagyan ko lang po siya ng sapin para po, doble-dobling sapin yun.
Ang surot o bedbug ay isang insektong parasitiko na sumisipsip ng dugo ng tao o hayop. Ayon sa pest control expert na si Alvin Divina Gracia, madalas daw itong makikita sa mga inuupuan ng tao. Madalas yan sa mga sopa, bed, kahoy. Yan, doon sila madalas nagtatago. Kasi doon sila yung madalas na na madaling makakuha ng pagkain. Pag umupo yung isang tao o hayop, pwede na agad sipsipin. Nangingitlog daw ang surot every 6 days to 1 week. Climate kasi yan eh. Mas gusto nila pag pag mainit yung panahon, doon sila yung maatake. Mas gusto nila yung lugar, basta doon sila mag-i-stay. Bukod sa nangangagat, masama rin daw ang amoy nito ayon kay Jocelyn. Surot po, may amoy. Tapos maaamoy nyo po sa loob ng bahay ng surot talaga. Masakit po talaga siya sa ilong. Karaniwan pong amoy ng surot po, amoy kahoy po yan eh. Ganun po siya kasi po sumisipsip po siya ng dugo ng tao. Bukod sa makapit na amoy nito, literal na kumakapit din daw ito. May time po talaga, umalis po ko. Hindi ko alam may gumapang palang sumamang surot sa damit ko po. Tapos may kita mo nasa sulok po siya ng t-shirt. Meron nga nung bag. Doon din nag-aano sila sa mga bag eh. Pag-aalis ka. Gulat ka may surot pong laki. Malalaking pantal sa hita ang natamo ng pasaherong si Chris, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa eksperto, ito raw ang posibleng dahilan kung bakit may nagreklamo ng surot kamakailan sa airport. Sa tingin ko po kaya po nagkasurot doon, meron po sigurong pasahero or gamit na napunta doon na merong surot na nadala lang, then dumami na doon kaya nagkaroon siya ng bedbug doon sa area. Pero gaano man kapeste ang surot, may simpleng solusyon daw dito ayon sa eksperto. Effective lang po yung pagbibilad ng mga gamit po. Nilalabas po yung mga kutsyon, yung mga sopa. Pero mas maganda rin po na sabunin nyo muna po, i-bleach nyo, tapos saka nyo po ibilad para po sure na matanggal po yung bedbug at surot po sa inyo. Ang bleach o dishwashing liquid daw kasi ay may matapang na amoy at kemikal. Nasisira kasi yung pinaka-cover ng likod nila. Yun, nasisira yung organ nila nun. Masyado kasi matapang yung bleach para sa katawan nila. Pero epektibo naman kaya ang alcohol? Hindi siya ganun parang napapalayas mo lang siya, pero minsan namamatay din naman. Babalik at babalik lang. Iba pa rin yun talaga yung gumagamit ka ng chemical para sa kanila. Paano naman kaya ang suka? Acid kasi yan eh. Pwede silang nasisira yung nila doon, yung vital organ nila, and pwede rin na didistract sila sa amoy nun, kaya umaalis. Pero para masiguradong walang lusot ang surot, pang samantala na matataboy natin yung surot, pag ganyan na po, na marami na pong surot sa inyo or bedbugs po, kailangan nyo na po tumawag ng pest controller para po maproteksyonan po yung bahay nyo at maiwasan po yung pagkalat nito. Sandal natin. Kaya mo lang sa mga yan. Kaya naman, para masolusyonan ang surot sa bahay ni Jocelyn, to the rescue ang pest control expert na sina Sir Alvin. May mga nakasiksik na surot yan dito. Para ma-clear out natin sila. Kasi sa ilalim din ng kama, meron yan eh. For sure yan. Una silang nag-spray ng insecticide para sa surot. Lahat ng kahoy, spray na rin natin to. Sama na natin lahat yan. Ito, meron na rin ito. Pag nag-treatment tayo, babalik na rin yung lahat para sureball. Ayan, yung mga sulok. Dito, gar. Ayan na, gar. Ayan, muna yan. Mamatay na yan, aangat yung pot niyan. Pag umangat yung pot niyan, automatic na, hinto na. Ayan, automatic na, patay na siya. Ano, wala tayong titira, ubusin natin yan. Tsaka isinunod ang misting para sa ibang insekto. Yung ginagawa namin, misting. Maganda po yan sa mga flying insects, sa mga lamok, langaw. Mapapatay po lahat.
Sa ipis, okay din po yan. Balik, kukulubin lang po yung yung bahay niya ng 30 minutes. Yung gamot, effective agad sa kanila, naglalabasan yung mga surot. Mas nakakatulog na po kami ng maayos. Tapos nakapaglaro na ng anak ko dun sa higaan namin. Maraming salamat po Pinoy MD sa tulong niyo. At para naman protektado ang ating balat sa mga kagat ng surot at iba pang insekto, prevention is key, ayon sa ating eksperto. Regularly po tayo nagpapalit po ng linen, regularly po tayo nagpapalit ng mga punda or sapin po sa ating kama. Huwag po tayo mag-store ng mga matatagal na gamit, yung mga clutter po na hindi natin na-change for a long time. Kasi yun po yung may tendency na bahayan po ng mga surot. Paalala mga kapuso, panatilihing malinis ang ating mga bahay. Para hindi lang hayahay, kundi para wala rin lusot ang mga surot. Back to Doc Oyi muna tayo ha. May question ulit from our viewer, Doc. Lagi raw sumasakit naman ang tiyan niya kapag nagkakainom po daw siya ng kape at napaparami ang kain. Pero nahihirapan naman daw siyang dumumi. Constipation daw ba yun, Doc? Ang tanong na yan mula naman kay Kath De Jesus. Maraming dahilan bakit sasakit ang ating sikmura, pero kung ito talaga ay nagtitrigger ng specific na pagkain, lalo na yung mga pagkain sinasabi mo, ang kape or even yung madami masyadong pagkain, ito ay magdudulot ng maldigestion or tinatawag nating impatcho. Or minsan naman kung talagang very acidic yung ating kinakain at meron na pre-existing na pamamaga or gasgas sa ating sikmura, pwedeng yun din ang dahilan kung bakit nga pabalik-balik ang pananakit ng iyong sikmura. Yung constipation naman, iba naman yun. So yun naman ay problema dahil hindi masyadong gumagalaw ang ating malaking bituka. Lalo na't kung hindi ka araw-araw dumudumi, lalo na't kung sa isang linggo ay 2 o isang beses ka lamang dumumi. Hindi yan maganda. Yan ang tinatawag nating functional constipation. So, maaaring konektado din yan sa iyong kinakain, lalo na kung kulang ka sa fiber, ikaw ay dehydrated, or maraming mga nutrients na pagka mababa ito dahil walang kalidad ng iyong nutrisyon, makakakontribute din yan kung bakit ka magkakaroon ng functional constipation. Yang 3 sintomas na yan, alam mo, hindi yan dapat pinababayaan. Dapat yan ay ma-assess ng doktor, lalo na kung ito ay magtutuloy-tuloy. So, hindi rin kasi maganda na ginagamot natin yan symptomatically. So, ang papapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa doktor kung lahat na itong 3 sintomas na to ay magpe-persist para ma-rule out kung meron nga bang karamdaman na nagdudulot din ito. At the same time, address natin ang root causes ng mga ito. Marketing specialist sa isang international company si May. Kaya naman importante sa kanya na presentable at komportableng humarap sa mga tao. As someone who works sa marketing field, I really have to face a lot of people. I have to talk to a lot of people. Pero noong nakaraang taon, hindi lang siya nawala ng kumpiyansang humarap sa mga tao, kundi pati na rin sa salamin. Nag-start siya sa pakonti-konting acne na nasa noo ko na hindi ko naman akalain na lalalap. Sa sobrang laki at dami raw kasi ng mga tigyawat niya, hindi niya makuhang tingnan ang sarili. Hindi na ako jolly, hindi na ako palabate at hindi na ako lumalabas ng bahay. Dahil pandemya, kumonsulta online sa isang dermatologist si May, pero hindi niya na ituloy ang gamutan. Hindi ko ma-build yung trust that time kasi nga, nung time na yon, mas naniniwala ako sa mga nakikita ko on social media. Sa pagkabahala ni May, ang naging takbuhan niya, ang social media. Kung anong nauusong skin product na ginagamit ng karamihan, siya rin daw na ina-add to cart. Whatever I see on social media, pinapaniwalaan ko. Dahil nga sa effect ng social media sa akin, ang dami kong pinagbibiling products na hindi ko naman alam kung ano yung mga ingredients. Basta makita ko na may isang taong nag-transform because of this product, hala sige bili. Pero ang inaasam niyang clear skin, mas lalo pa raw lumala. Nag-check ako on TikTok ng mga products na ginagamit ng ibang tao. And then of course, binili ko at ginamit ko kaagad. Ang nangyari, mas lalong lumala at hindi ko namalayan na mas nadadamage na pala ang aking skin. Dito na raw nagsimulang mapansin ito ng ibang tao. Anong nangyari
nangyayari sa mukha mo? Kung ano-ano kasing ginagamit mong products, bakit hindi mo itry to? Itry yan nang hindi man lang tanungin kung kumusta ba ako inside. Nakakawasak siya in a way. Hanggang sa hindi na lang daw kumpiyansa niya ang apektado, kundi pati na rin ang kanyang trabaho. Mga kapuso, ayon sa dermatologist, may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakatigyawat ang isang tao. Karaniwan dahil po daw ito sa mga matatapang na produkto na di akma sa ating balat. Posible rin daw na magkaroon ng breakout dahil sa stress at unhealthy lifestyle. Kaya kapag sumulpot yung mga tigyawat, siguraduhin pong magpakonsulta na agad sa inyong mga pinagkakatiwalaang dermatologist. Pagka nag-breakout ang acne natin, kailangan nating i-check kung ano yung mga ginagamit nating produkto. Baka ito naman ay nagbibigay ng breakout natin. So may mga produkto na matapang, may mga produkto naman na masyadong nakaka-irritate ng skin. Check kung nasistress ba tayo sa panahon na to. Baka ito rin ay isang cause ng ating breakout. Common din sa mga babae na nagkakaroon ng acne flare 1 or 2 weeks bago tayo mag-menstrual cycle. Noong August ng nakaraang taon, nagdesisyon na si May na bumalik sa isang dermatologist para sa face-to-face consultation. Nung pumunta na kasi talaga ako sa hospital and meet my dermatologist there ng face-to-face, sinurrender ko na lahat eh. Sa payo ng dermatologist, sumailalim si May sa oral medication at niresitahang uminom ng isotretinoin. Ang isotretinoin po ay isang oral medicine. So ito ay iniinom 4, 5 hanggang 6 na buwan. Iniinom po ito araw-araw at ang purpose po nito ay para makontrol yung acne. So sa dalawang paraan. Una, pinapadry niya yung skin. So dinidecrease po niya yung oil production. At pangalawa, binabawasan din niya yung pagkapal ng balat. Kasi pag kumapal po yung balat, or we call it hyperkeratosis, hindi po nakakalabas yung oil freely na galing sa ilalim ng balat at natatrap yung oil sa ilalim. Ang problema, nakaranas si May ng side effects gaya ng madalas na pagkahilo, madalas na pag-ihi at pagdadry ng mga labi. At ang pinakamatindi, after 2 weeks of taking it, nag-purge ako ng malala. Yung dati kong pimples na cystic, mas dumami, mas galit yung pimples, mas pulang-pula yung face ko. And I was so worried na parang bakit ganito? Nagtitake ako ng medicine pero bakit sobrang dami ko lalong pimples? And then nag-search ako and also talk to my derma na acne purging pala yun. Pero tiis-tiis lang daw at makalipas ang 6 na buwan, ang mga tigyawat ni May unti-unti nang magbabaybay. After 6 months of taking isotretinoin and doing the skincare that I have now, eto na po ang aking progress sa aking skin. Less na po ang pimples. Magkaroon man ako ng pimples, pa isa-isa na lang. Bukod sa pag-take ng isotretinoin na inireseta ng kanyang derma, inalagaan na rin daw niyang mabuti ang kanyang balat. Pero may paalala si Dr. Teresa Veroy sa mga taong gustong gumamit ng isotretinoin. Ang isotretinoin po ay importante na binibigay lamang ng isang doktor. Wag na wag po tayong magsi-self-medicate ng isotretinoin dahil ito po ay may mga possible side effects. Unang-una, ito po ay isang gamot na nakakapagbigay ng hepatotoxicity. So, ibig sabihin, hindi po siya safe sa liver at maaari din po magkaroon ng side effect sa fetus pagka ito po ay ininom ng isang babae at nabuntis. So, marami pong factors na kailangan i-consider bago tayo mag-isotretinoin. Ang isang gamot po tulad ng isotretinoin ay binibigay lamang kung meron kayong consent form at kailangan po ang programa or program na binibigay ng dermatologist ay susundin po natin. Nanumbalik na rin daw ang kumpiyansa ni May. Right now, I am very much happier and also mas confident na ako. Wala na akong mask kapag lumalabas. Nakakapag-interact na ako sa maraming tao and I just feel like bumalik na yung dating ako. Lesson learned daw para kay May na dapat makinig sa mga eksperto at huwag basta-basta gagamit ng anumang produkto. Do not self-medicate. Ang lagi kong sinasabi, hindi ba kapag meron tayong sakit na nararamdaman, always consult a board-certified dermatologist. Para naman sa mga nakakaranas pa rin ng matinding acne,
Kung tayo po ay nagsasuffer sa acne, marami na po tayo nasubukan na iba't ibang mga produkto, pero hindi pa rin nawawala yung acne natin at patuloy na dumadami, ang pinakamaganda pong gawin ay magkonsulta na po kayo sa isang board-certified dermatologist. Dahil kami po mga dermatologist ay makakatulong sa inyo para malaman kung ano yung cause ng acne ninyo, mabigyan namin kayo ng tamang gabay sa lifestyle changes. Tigyawat man o anumang sakit sa balat, huwag hayaang lumala. Ingat-ingat sa paggamit ng anumang produkto at makinig lamang sa payo ng mga eksperto. Eto pa ha, isa pang tanong, Doc Oyi, mula naman kay Hero Manapos. Na-diagnose daw siya ng nephrotic syndrome, kung saan lumalaki ang kanyang tiyan at paa. Ano rin ba ang dapat niyang gawin para mapadali ang kanyang paggaling, Doc? Nako, I'm sure ang nag-diagnose sa'yo ay isang ekspertong doktor, yung nephrologist. No? Yung nephrotic syndrome, ito ay akumulasyon ng iba't ibang sintomas tulad ng binanggit mo, yung pamamaga ng paa, yung pagkakaroon ng tubig sa ating tiyan, ano? Kasi nagre-retain ka na ng fluid dahil indikasyon ito na ang nephrotic syndrome, ibig sabihin niyan, Hero, ay hindi na gumagana ng maayos ang kapasidad ng iyong bato or ng iyong kidneys, no? In fact, nagtatapon ka na ng protina sa iyong ihi. Kung kaya't ang protina kasi ay parang magnet yan, no? Na kailangan meron tayong sapat na antas sa ating dugo para yung fluid, no, ay pumapasok at hindi lumalabas, no? Maraming sanhi ang nephrotic syndrome, no? So iba-ibang ang paggamot niyan ay depende kung ano ang sanhi. A-advisean ka ng iyong doktor, ng nephrologist, no? Normally iimbestigahan nila, no, sa dami ng iba't ibang sanhi ng nephrotic syndrome, iimbestigahan nila at kung ano ang sanhi, 'yon ang kanilang gagamutin. Ito naman ay nagagamot, no? Importante lang talagang may regular kang follow-up sa iyong nephrologist at importante na sundin mo lahat ang kanyang payo, lalo na nga depende doon sa anong sanhi talaga ng iyong nephrotic syndrome. Tatlong oras lang mula Metro Manila, mararating ang bagong bukas na garden na ito sa Cuenca, Batangas. Pagpasok pa lang, bubungad agad ang nakare-relax na view ng Taal Lake at Taal Volcano, na kumpleto pa ng view ng dinarayong Mount Makulot. Mas lalo para pagagandahin ang araw mo ng mga makukulay na bulaklak na ito. Binuksan ang garden na ito Desyembre noong nakaraang taon. Ang konsepto nagmula raw sa hilig sa pagtatanim ng may-ari nitong si Mang Tony, na hindi lang isang hardware owner, isa ring certified plantatay. Nag-start talaga yung paghahalaman namin nung pandemic. So yung natigil yung mundo, walang ginagawa, pati yung hardware namin nag-close, walang activity. So nauso yung plantito-plantita eh. So meron kaming building sa San Juan, yung 4th floor noon merong basketball court. Lahat yun halos napuno ng halaman. And then, dinala na namin dito. Dinala namin sa resort and then dinala namin dito sa Imelda's Garden. Ang simpleng hilig na uwi sa pagiging plantito at plantita ng kanyang pamilya. Pati ang asawa nga raw niyang si Aling Imelda, nagtanim na. Hindi kayang bilangin eh. Sobrang dami na. Yung iba kasi na-propagate na rin namin. Yung iba from seedlings, yung iba from cuttings. So, sobrang marami na. Alam niyo ba mga kapuso, ayon sa mga eksperto, mainam na libangan daw ang pagtatanim ng mga halaman, lalo sa mga nagkakaedad na? Bukod po sa nakakawala ito ng stress, nagsisilbi itong light to moderate physical activity na rin, na swak syempre para sa mga tulad ni Mang Tony. Ang pagtatanim, gardening, or pagiging plantito-plantita ay nakakatulong to distress, help our mga elderly sa mga lolos-lolas para magbibigay ng meaning and purpose sa kanilang buhay. Kasi ang ibig sabihin nito ay meron silang inaalagaan na another living thing, no? Or living organism. At maaari also, since gardening, hindi masyado siyang locomotor extensive para sa mga elderly. Kasi pwede naman nila alagaan yung plants na nakaupo sila, hindi masyado silang gumagalaw para iwas fall, iwas sa pagbagsak. And also, it can boost their creativity.
Pero kung si Mang Tony raw ang tatanungin, ang favorite spot daw niya rito ay ang kanyang private greenhouse garden kung saan siya mismo ang nagtanim ng iba't ibang botanical plants na hindi lang daw pangkaraniwang halaman, mga kapuso. Dahil ang iba rito, rare plants na libo-libo ang presyo. May kamahalan man, nakakatulong daw sa kanyang kalusugan ang paghahalaman. Very relaxing, stress-free. Lahat na stress namin sa Manila, sa business namin sa hardware, pag pumunta kami rito, nakakalimutan talaga namin. Ito raw ang gusto niyang ibahagi sa mga turistang darayo sa kanyang 1 hektaryang garden. So, nakapunta rin kasi kami ng Miracle Garden sa Dubai. Sobrang ganda nun. Tapos nakapunta kami ng Sirao Garden sa Cebu. So parang naisipan namin, gawa kaya tayo ng nasa gitna ng dalawa. Halos nasa gitna nito. Hindi naman nabigo si Mang Tony dahil ang mga turista, pagpasok pa lang, busog na ang mga mata. At kung picture is life para sa'yo, marami ka raw pagpipilian dito. Dahil bukod sa mountain and lake view, may mga Instagrammable spots din daw na pwedeng aurahan dito. Akyat lang sa tuktok ng rainbow na ito para sa perfect groovy, gaya ng pamilyang ito na kung todo pose para sa picture. May fresh air, so parang suitable siya sa mga babies din kasi hindi naman siya crowded, open na yung area niya. Umaura na rin sa higanting kamay na ito at sa giant pugad na ito na talaga namang picture-worthy. At kung tumatagaktak na ang pawis dahil sa tindi ng init, tara na't magpahangin dito sa swing. Okay naman, maganda, nakaka-relax. At marami naman siyang spot na pwedeng pang Instagram. At kapag nagutom sa paglalakad, no worries dahil sa loob mismo ng garden, may mga food stall na pwedeng pagbilhan habang pinagmamasdan ang view. Busog na ang iyong mga mata, busog pa ang inyong tiyan. Yes, the view is brilliant, yeah. And yeah, I've enjoyed the time over here, but this is the best view I've seen. May bed and breakfast din daw ang garden for a more relaxing stay. At kung hindi na kaya ang tag-init, ilang hakbang lang mula sa garden. Matutumbok mo naman ang isang nature resort na sakto para sa mga chikiting at heart. Mag-enjoy sa kiddie pool, mag-want to sawa sa giant slides, lambitin sa kanilang zipline, may 3 palapag lang naman ang taas. O kaya naman ay magbike sa ere. Enjoy. Ikaw. Nagaktak ang pawis. Pero mga kapuso, may paalalas ito kung mamamasyal ngayong tag-init. Doon naman po sa magsuswimming at magbababad sa init ng araw, pinakamaganda po gumamit kayo ng high SPF na sunblock. Ang mga sunblock po ay makakatulong para hindi makapenetrate o hindi absorb ng ating katawan or ng ating balat yung harsh reaction ng balat sa init ng araw. Kasi po, yung sunburn, pwedeng mag-cause yan ng irritation, rashes, and even blistering. So, important po to always apply sunblock. Dagdag adventure para sa mga chikiting dahil meron din silang park para sa mga bagets kung saan pwede silang mag-swing, lumambitin, at magpaikot-ikot sa maze. Habang ang mga mommies and daddies na bantay, pwedeng magmerienda sa kalapit na food stalls. Ang pag-unwind, lalo na't kung malapit sa kalikasan, mainam daw para sa ating kalusugan. Pag tayo ay nag-engage in physical activity, ito ay nagbo-boost ng ating mga happiness hormones like endorphins or yung the happy hormone kasi nabuboost siya pag tayo ay gumagalaw-galaw, like exercise, nagke-create siya ng physical movement or activity.
Talagang masaya dito pag Holy Week. Meron kaming mga activities, may mga Easter egg hunt kami. Tapos we're planning a lot of other activities pa during the Holy Week. Alam namin kasi a lot of people don't get to go out on vacations as much kasi hindi naman nakakapag-off sa work. So, ayun, at least pagka Holy Week, mahaba talaga yung bakasyon ng mga tao. We really encourage people to come here. Mga kapuso, deserve natin ang pahinga. Kaya ngayong nalalapit na ang bakasyon ngayong Semana Santa, break muna. I-treat ang ating mga sarili sa mga pasyalang malapit na sa kalikasan, mainam din para sa ating kalusugan. And last but not the least for this week, Doc Oy, mula naman kay MM. Healthy raw ba yung kanyang diet kung kape, tinapay, gatas lang daw ang kinakain niya sa umaga? Lunch lang din daw siya kung magkanin at sa gabi naman ay nilagang itlog o kaya ay ulam lamang. Okay ba daw yun, Doc? Sa mga binanggit mo pa lang na pagkain, halatang halata na talagang hindi balanse ang iyong nutrisyon. Ano? Ayaw natin gamitin ang word na diet kasi ang diet, ibig sabihin nun, meron kang tinatanggal na mahalagang macronutrients. No? Balanced nutrition, yun ang kailangan. Sa mga binanggit mo, wala akong narinig na gulay, no? O mga halamang pagkain. Karamihan itong mga binanggit mo, meron naman sila mga merits, no, na masasabi natin. Pero importante kasi, para maging malusog ang ating nutrisyon, dapat kompleto ito. May macronutrients na fats, good fats, proteins, at carbohydrates. At of course, importante yung sources ng complex carbohydrate kasi nandito rin yung mga matataas na antas na mga vitamina at mineral. No? So, ang pag-inom ng kape sa umaga, no? So para yan, ang ginagawa mo ay hinaharurot mo ang iyong katawan, ngunit hindi mo ito nilalagyan ng gasolina kung may ahad tulad natin ang ating katawan sa kotse. No? So, kasi ang kape, lalo na sa umaga, ma-alter nito kaagad ang balanse ng iyong hormones. Ipapataasin niya kaagad yung tinatawag nating cortisol. Kaya minsan ang pag-inom lamang ng tubig, no, ng tubig, sapat na tubig sa umaga, mas better pa yan kaysa sa kape, no, lalo na't kung hindi mo sasabayan ng almusal ang kape mo. Tulad ng sabi ko, para itong hinaharurot mo ang kotse pero ayaw mong lagyan ng gasolina. Ganun ang nangyayari pagkakapi lamang ang iyong kinakain sa umaga. No? So maganda sa umaga, simulan mo ang iyong almusal sa pagkain ng protina. So tulad nung sinasabi mo, yung itlog, no? Or sardinas. No? So pag mayaman sa protina ang ating kinakain yan, magbibigay yan ng sapat na enerhiya para sa buong araw natin. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso. Kaya magpapasalamat na kami muli sa mga tumutok sa inyo at gumising po ng maaga para samahan kami ngayong Saturday morning na ito to be inspired, of course, to be happy and healthy. At hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita po tayong muli 6 to 7 in the morning. Ako po si Connie Sison na nagpapaalalang, iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.